Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag sa subscriber, no, mga friend. Ay, nako. Tulay sa Isabela, bumagsak. Nagkakahalaga ho ito ng isang bilyon. Panahon ni Digong. Mga kaserbisyo, 6 ang sugatan matapos bumagsak ang bahagi ng bagong tulay na nagkokonekta sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela. Iniimbestigahan na ng DP. 2 oras ho yan. Mula dito sa Tiague hanggang dyan ho. Pagka kayo magkukommute, no. 2 sakay po yan. Oo. WH Region 2 ang dahilan ng pagbagsak ng tulay na ginastusan ng higit 1 bilyong piso. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Isabela, si Haris Julio. Haris. Jeff, ayon sa DPWH Region 2, bumigay ang ikatlong span ng bagong tulay na may 60 metrong haba mula sa bahagi ng Cabagan. Puspusan ang kanilang investigasyon sa dahilan ng insidente at humingi na sila ng tulong sa Bureau of Design at Bureau of Construction. Pero isa sa tinitignan ang pagdaan ng dump truck na may kargang boulders, malalaking bato. Kasamang nahulog ang naturang dump truck, 2 SUV at 1 motorsiklo. Nasugatan ng 6 na individual kabilang ang 2 bata, ang isa sa kanila ay sakay ng motorsiklo at nagtamo ng severe injury. Hindi naman nadatnan ang driver at pahinante ng dump truck na kalaunan ay sumuko rin sa pulis. Nagsimula ang konstruksyon ng bagong tulay na may habang 990 meters noong 2014. Sinasabing sumailalim pa sa retrofitting ang tulay dahil umano sa nakitang depekto at nakumpleto nitong February 1, 2025. Naging instant attraction din ang tulay dahil sa arkong disenyo na nilagyan pa ng mga pailaw. Sa ngayon, nagsisilbing daan ang lumang overflow bridge. Kaserbisyo mo sa Isabela, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo. Grabe no mga boss. Meron pang mga arkong-arkong ganun, may ilaw, parang pang tourist spot. Ang puta na. Mga boss, no. Ito, parati ko na hong naiisip to noon pa. Mula ho nung nakita ko, yung tulay na ginagawa sa Davao, na ginagawa pa lang, gumanon ho sa gitna. Nabali. Kasalukuyan nung ginagawa yun, ha? Kako, puta, patay ito. Pero hindi ho nagtagal sa mainstream media yun, eh. Siguro, 2 araw lang, baka wala nang hindi na tumagal. Blackout na agad, hindi na ho, wala nang maraming maraming tanong-tanong, basta yun lang, yung bumagsak yung tulay, hindi pa ho nagagawa. Kasalukuyan nung ginagawa, nabali ho sa gitna. Sa Davao po yun. No? Yun nung panahon ni Duterte talagang grabe. Kung natatandaan ninyo, meron pang biniling bagon. Wala pa ho yung release na aandaran ng bagon. Meron na ho yung bagon. Bandang huli ho, yung bagon, napag-alaman na may tulo na ho yung bubong ng bagon. Halos tangina, grabe talaga yung panahon ni Duterte, no? Lahat, Kaya sana, mga friend, no? To, bagay, ko na lang kay, papasak ko doon sa, itong vlog na to, no? Baka sakaling makarating, no? Dapat to, yung, lahat ng proyekto, nung panahon ni Digong, na kung ano man yung mga tinayo-tayo niya, mga DPWH na yan, na mga kontratista na yan, no, mga friend. Bago ho bumagsak, wag naman sana ipahintulot, no? Bago ho magkaroon ng diferensya, ipatawag nyo na ho kung sino yung mga... Alam naman itong administrasyon ni Bongbong na to kung ano yung mga ginawa nung nakaraang administrasyon na pinaggagastahan ng puro overprice pa, bilyon. Tapos wala namang Dapat yan, kumuha na ng seguridad yung gobyerno ni Marcos kung anong klaseng paggawa ang ginawa dito sa mga ganitong tinayo, lalo-lalo na ho kung yung mga pinagtayuan yung mga parang mga eskwelahan. May tinayong eskwelahan, mga ganyan. Baka biglang 1 lindol lang lumagapak yung magnaman pa yung tulot, di ba? O baka meron pang mga ibang tulay na itinayo itong administrasyon ni Duterte. Patawag nyo na ho yung mga kontratista niyan. At
interviewin nyo na kung paano nila ginawa yan. Kung paano, gaano kalaki ang budget niyang tulay na yan at kung anong klaseng konstruksyon ang ginawa dyan. Ipacheck nyo na. Netong ni Bongbong. Ipasurvey nyo na yan. Buhay huot ng taong nakataya dyan. Wala akong kwenta naman doon sa mga friend. Diyan ho sa mga kontratista na yan. Wala akong kwenta yung buhay ng tao. Ang kwenta sa kanila, kwarta. Tipak-tipak sila eh. Ha? Puta. Mantakin mo yung wala akong yan. Kaya ang dinadaing nila dyan, parang sinisisi pa nila dyan, yung truck daw na puno ng bato, na dumaan isang truck, na tumitimbang daw ho na 100 tonelada. Puta. Paano nila nalamang 100 tonelada yung laman ng truck? Kaya kanina pinakita nila Ed Lingaw sa kanila yung anong itsura ng truck na napakalaking truck. Yung truck ho na sinasabi, hindi naman ho sobrang laki. Oo. Tsaka tulay ho yan eh. Ba't nila sisisihin yung truck? Kaya bumigay dahil sa truck, isang truck lang Eh di sana nilagyan nila ng doon, gwardiya doon sa tulay, na pag nakita nilang truck, wag nilang papasukin. Hindi mo malaman kung sino may kasalanan eh. Kung yung nasasakupan ng tulay, na LGU, na alam naman nila pala na hindi mahina pala yung tulay, di dapat nagbantay. Ang pinadadaan na lang sana, yung bisikleta, o single motor, di sana hindi nagiba, no. Truck eh. Tsaka yun nga raw dati, umuga na yung tulay na yun, kaya ni-retrofit nila. Parang gumastos na naman sila ng 100,000,000 para patibayin daw yung tulay. Wala ho yan. Sa totoo lang mga friend. Sa buong istorya ng Pilipinas, ngayon lang ho nagkaroon ng ganyan, bagong tulay, bumaksak. Bagay, meron na nga, nauna yung Davao. Hindi pa ginagawa pa lang, nabali na sa gitna. Tangina na, wala talaga. Grabe ang tinipak nung administrasyon nito si mantakin mo naman, anak ng pating. Magmula yung inutang ng unang presidente ng Pilipinas hanggang kay Pinoy. Minsanan lang tinira ni Duterte. No? Hindi, sakit ang ulo ko. Pasensya na kayo. Sakit eh. Hindi nga ako sana ako magbablog eh. Pero hindi naman ako makatulog kung hindi ko kayo yun yan, mga boss. Ngayon kung makapagsalita itong sila Duterte, parang napakabaho itong administrasyon ni Bongbong, kung ano-ano sinisilip nila. Anyway, tama naman sila pero hindi sa kanila manggagaling, sa ibang tao sana, di ba? Ang ganda ho nung vlog ni Atty. Claire, ito palang sinidigong nito, awardee pala ito. Oo. Most corrupt president. Ang putang. Ganda ng award, anak ng puta. Ngayon, nakakapal ng mga mukha nila, mga boss. Nagsasalita sila na may karapatan na daw magalit, parang, sabi nga ni Atty. Claire, parang papunta na sa inciting to sedition, dahil ginagalit nila yung mga tao na hindi raw natupad yung pangako ni Bongbong na 20 pesos na bigas. Alam niyo yung mga tanga. Oo. Tanga na nga yan eh. Pag nakakita ng nagsasalitang ewan, pero I doubt. No, mga boss. Pero talagang napakahina. Buti na mayroong Claire Castro, no? Masyadong in demand si Atty. Claire Castro. Araw-araw, laman ho siya ng mainstream media. Ito na naman siya. No? Alam nyo, sulit ang pera ni Juan de la Cruz dito, sa totoo lang. At malaki may tutulong ito, malamang, sa gobyerno ni Marcos, no?
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bubuo ang palasyo ng mga fact-checker para labanan ang fake news. Nanawagan naman ang Malacanang sa Kongreso na bumuo. Yun ang dapat. Di ba mga friend? Oh. Sana noon pa. Pero teka. Mukhang nakinabang din yata si Bongbong sa fake news, ha? Di ba? Noong panahon nila BP Leni, na pinagkakalandakan nila na nandaya si BP Leni, na nadaya si Bongbong Marcos, di ba? Fake news yun, eh. Di ba? Oh, sila nitong si Garcia, itong si Glenn Chong, Maharlika, ang dami ho, at bumabalahura kay BP Leni at that time, eh. Di ba? Oh, ng mga trolls. Oh, di ba? Bumuo ng batas para panagutin ang mga troll army. Narito ang report. Isa ito sa marching orders ni Pangulo na hanggat maaari is labanan ang fake news dahil sabi nga natin kapag nabuhay tayo sa fake news, ano ba mangyayari sa buhay natin? Ano mangyayari sa bayan natin? So ito ay kumbaga sa atin magmumula kung paano natin mapapakita sa taong bayan na ito ay hindi totoo at ito ang katotohanan. Yan ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong liderato ng Presidential Communications Office sa programang Mike Abby Live. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ng kanilang plano ang pagkakaroon ng estratehiya para labanan ng fake news. Kasama na rito ang pagkakaroon ng fact-checker o ang tagasuri kung tama ba ang kumakalat na issue o balita. Dahil sa bawat pagsasalita natin, dapat ay mayroong resibo. Dapat mayroong evidence para mapatunayan natin na ito sinasabi natin ay credible as compared sa mga pinagsasabi ng iba na walang ebidensya. Basta po tayo, Miss Aya, kung ano lang yung mga ginawang fake news, yun lamang ang ating sasagutin. Itatama natin para na rin to sa taong bayan para malaman kung ano ba ang totoo at hindi totoo. Aminado si Yuse Castro na marami kasing kumikita sa paglalahad ng fake news para pabagsakin ang sinumang tao o organisasyon. At ang bagay na ito ay hindi aniya matatawag na freedom of information dahil bahagi ito ng troll army. Hindi na ito matatawag na freedom of expression kasi troll na sila. May troll army. So, pag sinabi natin may troll army, hindi nila ipinaglalaban yung freedom of expression. Kasi kumikita lang sila at dinidiktahan sila nung taong nagbabayad sa kanila. So, ito ay nagiging sindikato ang dating para makapagpabagsak ng isang tao o ng isang organisasyon, babayaran para masira. Hindi ito freedom of expression. So, yun ang pinakamatindi nating kalaban ngayon, dapat yan ay mapuksa. Bagamat may batas ng cyber libel, pero wala pa aniyang batas na maaring magparusa sa mapatutunayang parte ng troll army. Kaya ang panawagan niya sa Kongreso. Sa susunod ng Kongreso, Yes. sana po, ito, Go ahead, panawagan na, ma'am. di ba? Yes. Na magkaroon kayo ng batas patungkol sa troll army. Kasi hindi na po yun for freedom of expression. Kasi yun yung lagi sinasabi, na paano naman yung freedom of expression namin? Correct. Teka lang. Kung troll army kayo, hindi nyo na-exercise yan. Kasi bayaran kayo. Sa usapin naman ng mga naging banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon, kabilang na ang tungkol sa di umano'y diktadurya. Lawyer ako, lawyer din naman si dating Pangulong Duterte. Sa bawat sanang salita na bibitawan niya, dapat meron siyang pang-backup. May ebidensya siya. Ano ang mga nakita niyo na ebidensya na ganyan ang mangyayari? Okay? Lahat naman tayo hanggat maaari ay ayaw natin ng martial law na mapang-abuso. Okay? Basta mapang-abuso ng martial law. Now, meron ba siyang nakikita? Meron ba tayong nakikita as of now na magiging diktador ang Pangulo natin? As compared sa nakita natin nung 6 na taon na siya ang nakaupo. Maraming signs, Miss Aya, na pag-aralan na ito. Although sabi nga natin, kayo ang mag-decide. May mga pagkakataon hindi sumusunod ang ating dating Pangulo. Sa gold reserves issue naman, sabi ni Yuse Castro, Alam mo kung gagamitin natin talaga ang pagsusuri, pag-aaral, imposible kasi nasabihin na may pagnanakaw ng ginto. Tandaan natin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong sa batas
kung saan ini-encourage nila yung mga small miners na magbenta ng ginto sa Bangko Sentral. Kasi tax exempt siya. Oo. So yun yung pang-encourage. Now, dadami ang ginto natin because yung mga small miners magbebenta niyan sa BSP instead sa black market. So itong mga ginto na to na nabili, no, from the small miners, hindi yan pwedeng i-imbak lang yan. Hindi siya magiging liquid. So paano mo yang ipapautang sa mga investors? So kinakailangan talaga regular strategy, routine strategy ng BSP na magbenta ng ginto para pag naging cash yan, naging liquid yan, ipapautang nila yan sa investors. Mula sa PTV Manila, Alan Francisco. Pwede kaya sakaling matatanggal na itong Sara Duterte, ito na lang i-appoint na vice presidente. So, naka-open naman pala mga friend, ang gobyerno ni Marcos sa mga batikos. Basta may resibo. Maganda naman, di ba? Oh, pwede niyong batikusin yung gobyerno ni Marcos, basta may resibo. Meron kayong backup, sabi ni Atty. Claire, di ba? Hindi kagaya ng mga troll nga, daldal ng daldal. Pero nabiktima kasi BP Lenin yan eh. Yung fake news na yan, putang ina, nung presidential election, ano? Magmula nang umupo yung Ali, wala silang ginawa kung hindi. Bigyan ng mababang budget. Kawawa. May lalaki, kung ano-ano pagsasabi nila kay Leni Robredo, no? Bobo. Putang ina, ngayon, asan ngayon sila? Oh, ayan, nag-aaway silang dalawa pareho. Anong puta? No? Grabe, no? Biktima ho, kaya nga sabi ng mga iba, nakinabang niya si His Excellency sa fake news. Pinangangalandakan nila mula, 6 na taon niyang binibira si Leni Robredo na nadaya daw siya. Come to the point na yun nga, nagdesisyon ng Korte Suprema unanimously na walang daya hindi siya nadaya. Pero patuloy pa rin sila na sila ay nadaya nitong smart magic. Oh, di ba? Bandang uli, yun ang nangyari. No. 31 million at saka 32 million ang naging boto nilang dalawa. No? Kala ko patay na si Juan de la Cruz eh, pero ayan ang nangyari. No? Pero yun nga, anyway, nandiyan na yan eh. Sabi nga ni BP tuloy, ni Atty. Claire, suportahan na lang ang gobyerno, sabi niya. Although hindi niya binoto, malutong na malutong, walang kagatol-gatol, hindi naman lang nag-isip si Atty. Claire Castro. Nung tanongin siya ni Christian Isguera, kung ibinoto niya si Bongbong Marcos, malutong na malutong, hindi! Kaya yun nga, kinuha siya para 4 na beses siyang tinatawag-tawagan, hindi niya agad pinatulan. Kung nanggigigil to sa pwesto, nag-isip siya at siya ay nagdasal. Dahil ang hiling sa kanya ay makatulong para labanan ang mga fake news. Fake news lang naman ang ano niya. Oo. Kasi nga, napakagaling mag-research ni Atty. Claire eh. Kalahin mo na-research niya na ito pala si Digong awardee. 2016, runner-up. Pero nung nag-2017, nag-level up. Dati nung 2016, runner-up siya sa most corrupt. Sa buong mundo 2017, siya na ang pinaka-corrupt na pangulo sa buong mundo. Na-research ni Atty. Claire yun. May resibo siya Puta. Kaya siguro, pero yun nga sinasabi niya, fake news lang ang kalaban. Pero pag kayo may resibo sa inyong sinasabi laban sa gobyerno, hindi wala kayong problema. Magkakaanohan kayo, paliliwanag ni Atty. Claire kung kaya niyang isangga. Kagaya yan, sinasabi nga nito si Digong na si Marcos daw nagbenta ng ginto, piniliwanag ni Atty. Claire. Di ba? Na si Marcos daw magdideklara ng martial law, kagaya ng tatay niya, piniliwanag ni Atty. Claire. Although fake news na yan dapat nga kasuhan na yan si Digong, kaso wala naman talagang makapagkaso, di ba? Anyway, ICC pa rin ang ating iniintay. Kalat kasi magulo.
Si lahat nilang naniniwalang may darating na ICC. Sa totoo lang, ako rin, anyway. Ganun din. Pero, oo. Pero malay mo, God moves in a very mysterious way. Di ba mga friend? Lord, magkulab na po tayo. No? Basta yon. Po-forward ko po to kay Atty. Aboy Paraiso. Baka sakaling pwede niyang makalampag niya na parating kay Atty. Claire na advisean na lahat ng mga ginawa nung nakarang administrasyon, ipatawag niya yung mga kontratista. At kausapin nilang mabuti kung ito ba hindi kayo mamiminsala kagaya ng mga nangyari rito sa tulay na to. Si Villar, si Mark Villar, DPWH Secretary ba yun? Oo. Taragi. So, bilyon. Wala na ho yan. Yung tulay na yan, wala na ho yan. Hindi na ho yan pwedeng re-referin at pararaan. Wala na ho yan. Wasak na ho Wasak na. Oo. Yan ho, kumbaga sa talagang, yung 1 bilyon, nandun na ho sa ilalim ng dagat. Wala na hong pakinabang yan. Oo. Wala na hong silbi yan. Tayo ka na naman ng panibagong tulay. Oo. Sabi nga ni, may nagbabatikos kanina Yun daw, poste nung tulay. Malaki pa raw yung tiyan nung JDB ba yun? JDB, oo. Tsaka yung poste, malaki pa raw nga yung tiyan niya doon sa poste nung tulay. Ng tulay. At tsaka ngayon lang ho yan, Ngayon lang ho yan. Wala pa hong nakagawa niyan. Breaking the record ho yung ginawa nung panahon ni Digong. Wala pa hong nangyaring ganyan. Bagong tulay, bumaksak. Yun nga sabi ko, yung tulay ho sa Davao, hindi pa ho nadadaan kasalukuyan ng construction, nabali na sa gitna. Magkulab na tayo. Talagang napakagaling ni Digong. At yun nga, wala siyang ginawa kung hindi. Weak leader, si Bongbong. Siya, strong leader. Strong na mangurap. Tayong kontratista niyang yung tulay na yan, putangin na. Baka parang parmali yan Walang kapital. Sing kapital. Ginawa kontratista. Parang parmali. 625,000 ang kapital. Bilyon ang nakuha ang kontrata sa gobyerno. Wala ho yata nakulong. Asa na yung mga Gargani? Asa na yung mga Lincoln? Wala ho talaga. Ubos. Magkulab na tayo. Naku. Panginoon na lang bahala sa mga demonyo na yan. Joy Tubilea, shout out. Yan ngayon ang bunga ng katiwalian ng mga Duterte. Daming nakurap ng mga Duterte. Maraming tanga pa rin ang mga bobotante. Totoo yan, Joey. Hanggang ngayon, sinisik. Victoria Loizaga, welcome to the club. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga survey. Pag naniwala ako, napakabobo sa dilang bobo ang mga botante. Imagine, may mga record na forgery, may mga sangkot sa mga kaso ni Duterte, mga walang alam sa batas, pumasok sa 12, at mga artista na ewan kung anong laman ng utak na tumatakbo pagdating sa Senado, sakalang pag-iisipan ang plataforma. Napaka GG talaga. Totoo. Daming tanga putang naman tayo si Bumtarat-tarat nasa Magic 12. Joey Tubilea ulit Mga tanga na Duterte. Mga tanga na Duterte supporters, nadamay kami sa katangahan nyo. Paano tayo Pilipinas, Xerox? Ano kaya dapat pwedeng gawin natin para umayos takbo ng bansa natin? Yun nga sabi nung kakilala ko sa Canada. Hulugan daw ng atomic bomb itong patay na lahat ng Pilipino para may panibagong sibol. Big Can, shout out. Good evening, sir. Huwag kayong maniwala dyan sa survey na yan. Mga fake survey yan. Dito sa lugar namin sa Dao, wala namang nagsusurvey dito. Kalokohan ang survey na yan. God bless, sir. God bless, Big Cam. Dito rin, wala rin sa Bele. Big Can ulit Camping forever po kami ni isang senador ni BBM. Zero vote sa akin. Ni isang senador ni BBM, zero vote talaga. Talaga ganun dapat
Joy Tobilla ulit to. Kaya ako, Sir Rox, nangangarap na lang ako ng may power ako para madukot ko ang mga Duterte. Tapos ihulog ko sila sa gilingan ng bakal. Ay, sarap. Kaya kung minsan, mga friend, hindi ako naniniwala dyan sa mga putay na mangkukulam na yan. Sa totoo lang. Di sana pinagkukulam na to, di ba? Pero katang isip putay na. May naniniwala sa kulam, putay. Sino ba ito? Hype na ito. Yung kabarkada ni Kalatni, si Jaguar. Nanggagamot ng kulam. Cellphone ang gamit ng bugok ang putay. Taratado, putang ina. Ewan. Ramon Ponce de Leon. Welcome to the club. More or less 2K na tao lang naman ang tinatanong nila. For information, we are 120 million Filipinos. Kalukuhan lang survey na yan. Kaso, daming nauuto ng survey. Yun ang problema nga, Ramon, sa dami ng tanga. JTV. Kapatid ko po to. Jojo. Tol, pang mind conditioning ang survey, kaya panay banggit sa balita. Imbis na ang tutukan ng husto, yung ginagawang pagnanakaw sa pundo ng mga PhilHealth at sa mga pera ng government-owned companies. Joy Tobilla ulit Isa pa, Sir Rox, bakit ba kung sino matitino ang isip, natatalo pa tayo ng mga tanga? Kaya sa botohan, iboto natin Espiritu, Castro, Aquino, Pangilinan, at Brosas, at Mendoza. Yun nga Ramon Ponce de Leon ulit Ganyan, sir, totoo lang. Panggulo talaga sila. Yun nga Ramon ulit Magandang kasuhan nila. Magandang kasuhan na lang ng plunder. Kulong pa. Kagaya ni President Erap, kulong 2 years. Pinakulong ni Gloria. President GMA, pinakulong ni President Pinoy 5 years. Ba? Kung si Erap, nahihina lang kasi si Erap Mahina ang kapit sa militar yata o NATO. Kung kukumpara mo si Erap kay Gloria, mas grabe naman si Gloria. Ba? Raul Villanada ulit. Shout out, Raul. Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit May problema sa survey, lalo may impeachment case. Iimpluwensyahan ang mga mambabatas sa resulta. Yun nga. Kalat ni Baya, shout out. Hi, Raisi, sabi ni Kalat ni. Victoria Loizaga ulit Pero nalungkot ako. Ngunit naintindihan ko naman na dapat may umaatake din sa mga fake news against First Couple and PBBM administration. Ang nakakalungkot, paano pa niya makukonmentaryuhan ang mga political dynasties, mga fake at may issue ng forgery, mga corrupt na nasa line-up ni BBM. Hindi, Victoria, sinabi naman niya May nagtanong kung babatikusin pa rin daw niya, kung i-content pa rin niya ang mga tulpo. Oo, sabi niya. Walang kagatul-gatul. Oo. Tsaka meron siya mga ginagawa, mga sinasabi niya sa mga vlog niya na walang kinalaman ng Malacanang. Ganun ang ganun siguro ang deal nila ni Bongbong Tutulong ako sa iyo, pero kung ko pakikialaman, sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Maaring ganun, di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Yeah, I support PBBM. I will not vote the allies of PBBM. 5 or 6 lang ang napipili ko dyan. Alam naman natin, karamihan sa 12 allies ni BBM ay may mga pro-Duterte at China. At pag nanalo ang mga yan, balik sila sa kabila, parang mga ahas, nagpapalit ng balat at kulay. Kaya sana hindi na makabalik pa at iboto ang mga tunay
kahit wala sa lineup ni BBM. So, sigurado ako na susuportahan din ng administrasyon ni BBM. Kaya buwisit ako sa ibang BBM vloggers na iboto daw lineup 12 ni BBM. Sinagot ko na ng huwag tularan ang mga tao dahil kilalang kilala na sila. Oh. Totoo nga yan, ha? Welcome to the club, ha? Victoria Loizaga. Ha? Shout out Akira Milus, sabi ni Kalatni, oh. Raul Villanada, oh. Hindi ba tayo nakakahalata sa mga survey, iisa ang panlasa yata, oh, di ba? Shout out Ted. Paano nga ang laging ulam nila ay pera, kaya isa lang ang panglasa ng mga tinamaan ng kidlat. Malaki kinikita siguro itong mga hayop na survey na ito. Putang ina. Jason Ramos, shout out. Na high blood ka na naman, Tatay Rox. Paano na kung number one Francis Leo Mangusin at saka Mang Kanor, hatay tayo dyan. Sumagot na si Kalat niyo. Ay sus, yan ang pinakakaabangan namin ni Kasani na mag number 1 ang idol naming si Norman Mangusin. Norman Francis Leo Mangusin Marcos. Long live, long live. Hey, ako contempt si Bugok. Oo, dahil sabi daw ng Korte Suprema, magpaliwanag ka, bakit ka umatras, ha, puti. Ano ba yan? Ay, mga gago. Maatras na nga, puti. Pinapadisqualify, tapos hindi din-disqualify yata ng Korte Suprema. Pinabayaan. Ano ba yan? Victoria Gonzaga ulit ito. Christian is a very good, competent journalist at may prinsipyo. He stands for the truth, reliable, and never make fake news. I strongly support and I'm solid forever of Pax first. O, pares tayo, Victoria. Romel Pabriga, shout out. Mind conditioning lang yan, Boss Rox. O, yun talaga. Yan. Walang yato mga to. Dapat pinag-uhuli itong mga nagsusurvey na to. Fake news din itong mga to, eh. Sa totoo lang. Roll Villanata. Matagal na tayong laman ng kalye. Pero kahit kailan, kahit mga kamag-anak at mga kaibigan, ay hindi man lang natanong ng mga survey na yan. Kanino ba nagtatanong ng mga survey na yan? Hindi nga natin alam, para Friend Raul, eh. Ay, Friend Raul, oo nga. Sumagot na naman to si Ted. Si Ted, sinagot, sa mga tanga, di ba? Ay, Ted. Yun nga mga tinatanong lang, mga tanga. Lisa Cruz, shout out. Impeach and convict. Lisa Cruz ulit, Dapat ipagbawal na yan kasi mind conditioning. Ewan ko nga ba, puta, na anong wala naman talagang naitutulong tong mga puta. Anak ng kamoting mga surveyor na to. Wala, di ba? Mantakin mo mag-survey sila. Kung pabor daw ang tao sa impeachment, pagkaka-impeach kay Sara o hindi. Puta, tapos sasabi nila 47% ng tao hindi pabor sa ma-impeach si Sara. Sa Kongreso, 250 super majority. In-impeach na siya. Tapos sabi nyo, tao ayaw siya i-impeach. Puta na, survey yan. Mumula na naman ako, eh. Lisa Cruz ulit, At sabi ni Cheese, yung ibang senador hindi interesado, matik na mag-i-inhibit sila para konti na lang ang matira. Totoo yan, Lisa. Wala. Dapat talaga kasuhan na lang yan. Kung sa Senado wala tayong dyan, parang wala akong nakikita kinabukasan ng conviction dyan. 8 lang ang kailangan tanga, eh. Kailangan tanga. Senador, acquit na siya, eh. Pero yun nga, napakakapal ng mukha mo. Pag na-acquit yan, kasi nga, sa 7 reklamo, na ang titibay, sabi nga ng Kongreso, isa lang ang ma-guilty si Sara, na siya, convicted na siya. Hindi kailangang makumbik siya doon sa lahat. Isa-isa lang. Gaano kakapal ang mukha mo, senador ka, na i-acquit mo siya sa lahat ng tanginang yan. Mahirap po yan. Kailangan talaga malakas. Yung siguro, mga 1 bilyon ang ibinigay sa'yo. Bilyonaryo ka na, maski sabihin mo, sala mo ng kaluluwa mo sa impyerno, di ba? Mga ganon. Yun.
Lisa Cruz ulit. Singilin din si Cheese. Betrayal. Patay tayo dyan. Magkano kaya? Renato. Shout out. Impeach Sara Ganid. Patay. Joey Kiano. Shout out. Niloloko lang tayo ng mga survey na yan. Pakuluyan ni Sara Butangera. Diba? Takin mo. Ang liwan-liwanag sa Kongreso. Putang ina. Super majority. Inimpeach siya. 103 lang ang kailangan. Tambak na nga kumbaga sa basketball. Sabi ni Jesus Escudero, nikas kayo, tagal-tagal nyo, hintay kayo sa July. Tingnan. May threat si Bongbong na katayin siya, tsaka asawa niya, di ba? Paano kung napatayan? Walang kasalanan si Sara. Kasi ang bilin ko, kung ako'y pinatay, buhay ako, ewan ko sino pumatay dyan. Joey Kiano. Kaya di dapat paniwalaan, mind conditioning ng pamilyang Halimaw. Ngayon lang nauso. Survey, magandang kasing racket. Yun nga talaga magandang racket. Kaya, survey gusto nyo bang matanggal na si Sara Duterte? Oo, hindi. Yan. Sama nyo na ako sa comments nyo. Rogelio Asuncion, surpaid, Karox. Survey. Surpaid ba? Bombahan sa money. Sa opinion ko lang, bilang Pilipino at botante. Totoo yan, Rogelio. Jokiano ulit. Yan din survey na yan, ang nanggulo noon, nakaraang eleksyon, mga kupal na survey firm. Totoo. Kakapal ng mukha, Di dapat, hindi na ini-interview ng mainstream media yung mga nagsusurvey na yan. Yan ang totoo. Faith and trust, Di ko naman alam kung ang paliwanag na nakukuha ng mga mainstream media at interview sila ng mga CEO ng survey firm. Xerox, ganyan din ang ginawa ng survey na yan noong 2016. At wala akong tiwala niyan. Pwedeng bayaran yan. Sila ang mga gahaman na politiko. Pilipino, pray hard dahil mga demonyo at mga halimaw na kampon ng Dudes ginagawa lahat ng kasamaan para sila makaupo. Lahat sa pwesto, huwag hayaang bastusin ang karapatan. Pilipino, huwag bumase sa survey. Kinukondisyon ng survey utak ng butante. Huwag paloko sa stupid survey na yan. Mainit ang ulo ni Faith and Trust. Jokiano ulit Karox, yung senatorial slate ng Unity of Santo Tomas, University of Santo Tomas, ang tamang dapat mga senador, di ba? Totoo. Rogelio Asuncion ulit. Sikmura ng bayan, blanco. Pero sikmura ng pamilya ng mga surveyor, bosog, Karox. Totoo yan, Rogelio. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Malaking tulong po yung mga survey sa mga bubutantin. Good evening po, Karox. Malaking tulong po yan, mga survey sa mga bubutante nga lang. Sa mga bubutante nga lang. Naiingahan nyo sila, iboto ang mga bobo. Mga bobo din na kandidato. Joke yan. Karox, ang loko-loko may pagamutan, pero ang tanga walang pagamutan. Yun, totoo yun. Wala talaga. Testenko. Karoke, di nyo ba napapansin na ang tuktok ng DDS ay wala sa kay Marcos kundi na kay Atty. Castro na? Totoo. Hindi sila pagsasawaan ni Atty. Claire. Librado Ludovico. Survey po mindsetting para doon sa mga tanganisim at bononisim. Kayong mga survey. Magkano ba? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, bakit pinagtawanan mo si President Cory na nakalagay plain housewife? Meron din naman po siyang tinapos. Hindi ako Erlinda. Yun ang nakalagay sa balota. Oo. Kaya nakakatawa nga, ang daming accomplishment ni Marcos Sr., ang nakalagay naman ng kalaban daw niya, si Cory Aquino, housewife, plain housewife. Yun ang lumabas doon sa mga balota na pina-imprenta ni Marcos nung panahon ng martial law. Yun ang kumakalat. Oo. Ganun yun, Erlinda. Kaya nakakatawa. Chupisa Bunaaw. Gandang gabi po, kuya.
at sa mahal po sa buhay at mga ka-warriors. Ay nako, walang maitutulong sa mamayang Pilipino yan pangkondisyon lang yan sa taong ayaw mag-isip ng tama. Negosyo na lang sa mga kumakandidato. Totoo. Supista ulit oh. Tama po kayo, kuya. Mahalaga kay Tony Claire ang dignidad. Totoo yan. Kaya nga sabi ko, wag sana magaya kay Harry Roque. Di ba? Elizabeth Iscari ulit. Good evening, Sir Rox. Yung survey na yan, halata namang mga Duterte lang ang may pakana niyan. At kahit isang beses, di pa ako nag-survey dyan. Kalokohan yan. Hay, gumalaw na naman ang pera ng mga Duterte dyan. Mga pera ng mga Duterte dyan palagi ko. Malamang. Mga survey ito. Kapal ng mukha, mga putang. Karamihan mga kapal ng mukha, ang galing magsalita. Oo, yung mga lalo yung sa Comelec, kala mo talaga. Hihigpitan na po namin. Wala pong mga botbay, hindi po pwede. Galing magsalita ni Garcia. Puta, parang tunay na tunay. Sa pa yun si Victor Rodriguez, sa rin yun. Ang puta lahat ng mga kay Digong, magagaling ang puta, kala mo, totoo. Elizabeth Iscari, sobrang bobo naman ang maniniwala dyan sa survey. Ay, oo nga pala. Dami nga palang bobo ngayon. Hindi bobo, friend, tanga. Yung palang mga nanalong kandidato sa Senado, doon pa lang, kita na ang kabubuhan nila. Katangahan, friend. Katangahan. Yung bobo, tumatalino. Pag nag-aral, yung tanga, wala na talaga. Elizabeth Iscari, tama kayo, Sir Rox. Dapat kinasuhan yung Sara na yan. At para makulong, yung impeachment, pagtanggal yan sa pwesto. At di na rin makakaserbisyo sa gobyerno. Dapat kasuhan na lang at sabay impeach para mas okay. Di ba? Kagaya nung nangyari kay yung may-ari ng Dakak. Simpleng-simple lang ang kaso nun. Statutory rape. Bata. Halushos. Nakatakbo yun, nakakulong, nanalo. Pero na-guilty. Binigyan ng verdict na guilty. Di na-impeach din yata yun. Kasi guilty. Pinatakbo. Ayan. Garcia. Pinatakbo yun si Halushos. Romeo Halushos. Nanalo. Landslide pa nga. Nakakulong. Kasi hindi pa bumabagsak yung sentensya. Biglang bumagsak ang sentensya. Guilty beyond reasonable doubt. Binigyan ng reclusion perpetua. Na-impeach din Natanggal din sa Kongreso. Bago nabigyan ng nakalaya. Dahil umabot na yata siya ng 20 years yata na nakakulong. Parang good conduct sa loob. May mantakin ba naman? Nagpatayo ng tennis court, basketball court, meron pa yatang kung ano nung pinatayo ni Romeo Halustos sa loob ng kulungan sa dami ng pera Ba? Na-impeach din yata yun Elizabeth Iscari ulit Yun, di ba? Kaya yung pagpapatakbo sa mga may kaso na nakakulong, katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan, sa totoo lang. Nakakulong na nga, may kaso. Hintayin nyo bang sabihin nyo, hindi pa nasisintensyahan? Tangin ng batas niya Elizabeth Iscari, Sir Rox, kaya ganito kagulo ang gobyerno ngayon. Kasi nga, nabuwag ang unity nila. At sila mismo ang nagbabangayan. Pero sa tama tayo. Kasi nga, mas less evil naman itong si BBM kaysa sa Duterte. Nakampo ni Satanas. Totoo yan, hindi sabi. Yun ang sabi ni Ka-Percy, di ba? Ted. Ang kaganda sa survey ito ay nakakatulong sa mga... ito na naman tong Ted na to. No? Ang kaganda sa survey ito ay nakakatulong sa mga taong gusto nang mamatay. Pinost ko, Ted, napainom ako sa iyong tubig. Lalo na sa mga taong may alta presyon at sakit sa puso.
Pag tumaas ang iyong dugo, pwede kang ma-stroke o mamatay. Kaya ang mabuti, pag nagbasa ka ng survey, dapat meron kang malamig na inuming tubig sa iyong tabi at inumin agad. Lalo na kung ang binabasa mong survey ay si Erwin Tulfo na nangunguna. Pero kung si Boom Tarat-Tarat ang nangunguna sa survey o si Ipe, tumawag ka na ng ambulansya. Kung hindi, patay ka. Kaya Karoke, mag-ingat ka. Kailangan pa namin ng vlog mo. Aatakihin ako si Ted eh. Sa totoo lang. Patawa naman ako ng patawa eh. Tia Deli, shout out. Sherwin Sapeda, shout out my friend. July 7 Alcantara, Christian Sena, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona Nak, shout out. Mike. Michelle Edwin, shout out din ha. Oserox, ang puso mo. Huwag masyadong magpa-stress. Ano po? Dahil yan po talaga ang hatid at dala ng mga pinutukan ng lintik na survey na yan, kuno. Para lituhin at dengguin mga tao, nothing but full of ano to? Sayang mga inutil po na gumagawa po ng mga kali survey na yan. Natulad Sir Rox, lutong Macau para malito na naman ang mga bubutante natin. And I'm for sure the price is right, Sir Rox. Kaya meron na namang ganyan na mga pautot ang mga pinutukan ng lintik na walang magawa kundi mambuisit at manggulo. Naitulad yan. Hoy mga yawa, manong kami tigil-tigilan ninyo niyang mga kabukukan nyo, mga pesting yawa. Aber, ano ba ang pakinabang ng taong bayan dyan sa mga strategy ninyong bulok? Aber, magkano ba at sino naman kayang nasa likod niyang budol na yan? Di na nga kayo nakakatulong, nagpapadagdag pa kayo ng gulo sa bayan, mga yawang buwisit kayo. Pare nyo ng awa. Manong kayo magsitino naman, pwede ba? Magsiuwi na kayo sa inyo, maghukay kayo ng kamote o kaya magpurga kayo ng kumbantrin. Baka haling mapurga yung mga utak niyong puro na anay, diretso tulog ng mahimbing, pero yun lang, baka di na muling magising. Mga leche, mga buwisit. Init ulo to. Mainit ulo. Don Juan, shout out Ang mga bayarang survey na yan, ang gamit para ipauna agad ang gagawing pandaraya sa pagkapanalo sa kanilang mga number 1 kuno na mga survey. Para nga naman, di na magtaka at masurpresa ang masa. Mga demonyong survey. Parehas tayo ng iniisip, Don Juan. Jane Labayna, shout out. Jan Dimango, shout out my friend. Sabi ni Jane. Good morning, Sir Rox. Aga kong gising today kasi uwi na kami. Wag magalit sa imbalak mo sa paa. Well, sa question mo, ang sagot dyan wala, nada, niche, zero, bokya, mind conditioning lang. Totoo. Jane ulit Sir Rox, yan survey na yan, wala yan. Basta may pangbayad ka, ikaw ang number 1 sa survey. Ganun lang. Yun nga di ba? Maski natanga ka, may pera ka, number 1 ka, puta. Jane ulit tungkol naman kay Atty. Claire, matalino yan. Alam niya, pinasok niya. Yun. Para sa akin, OKIX lang napunta siya sa BBM for the sake of Duterte's downfall. Basta sagutin lang ni Atty. Ang mga fake news ni Digong. Ayos yan. Di ba? Yun ang papel niya Kailangan, pag nagsalita ka against sa government ni Marcos na hindi maganda, kailangan meron kang backup na resibo. Yun ang saganang kay Atty. Claire Castro. Which is tama naman, di ba? Di kagaya itong mga Duterte daldal ang mga parang anak ng putang na akala mo napakatatalino nilang mga Duterte. Matalino talaga. Abay putang ina. Takin mo yung mga nakaw mo yung putang. Mula inutang ni pinakaunang presidente hanggang sa panahon ni Pinoy, isang beses lang kinana ni Digong. Hanggang ngayon, hindi siya makakasukasuhan.
ha? Ombudsman, Comelec, lahat eh. Hanggang Supreme Court nagsusumbong si Digong. Ang putang. Hindi pupunta si Digong ng ganun-ganun lang sa Supreme Court. How much is that doggy in the window, ha? Jane Eloret Xerox. Gets ko si Christian, Gets ko rin si Christian Isguera when interviewed Attorney Claire, but they are coming from different viewpoint. Mabuti rin yung mga tanong ni Christian para balance yung nakuha niyang response kay Attorney Claire. However, medyo may pagka-harsh lang ang approach ni Christian. Knowing Christian, di ba? Anthony Torres, welcome to the club. We support Sara, impeach, convict Sara. We support Sara, impeach, convict Sara. Labo mo, Anthony Torres. Lowy Bulanos, musta na? Okay lang ka, Lowy. Okay lang. Kalati Bayaw, hello Mama Bear. Oy, Mama Bear, si Mama, naka-schedule na po siya sa katarata niya sa March 12. Tumawag, nag-message na po sa akin yung hospital. Nakapila-pila ko kasi yan eh. Oo. Kasi nga libre. Oo. Tagal ano. Pero anyway, hindi ka naman magbabayad, di ba? Tsaka magagaling din yung doktor sa mga government hospital dito sa amin sa Isabela. Oo. Kalati Bayaw nito. Ipanalangin, Kasani, ipanalangin mo na wag maging senador, judge, si Idol FLM natin. Patay tayo dyan. Nai-imagine ko na nakatoga at nakapumada ang senador, ang idol natin. Nako, pag nagkataon ay wasak ang Pilipinas nito. Wala na eh. Kukulungin na naman yata yung bugok eh. Federico Mandak, shout out. Talagang gumagana ang kwarta ng mga ganid sa kapangyarihan. Mind conditioning lang yan, mga survey na yan. Panggulo lang yan. Dapat magkaroon ng batas laban sa... Yan sana nga yan magkaroon eh. Tanggalin niya survey na yan. Puta. Dapat magkaroon ng batas laban sa anumang survey. Ipagbawal na yan sa mainstream at sa social media. Saan ka nakakita ng impeach na mataas pa ang survey? Totoo, para pera-pera lang talaga. Magbabase lang sa 1,200 na tao na sinusurvey, 120 million ang mga Pilipino. Nasaan ang scientific na basihan? Yung plus or minus na yung basihan, sila ang nag-iimbento. Mas lamang kasi ang mga tanong, ang mga taong ang dali mong mapaniwala, yung survey na yan. Ay, katumbas lang ng mga marites. Nasaan ang hustisya dyan? Kaya nga, Federico eh. Dapat yan, puta ragis na yan. Pinagbabawal yung mga hayop na yan. Reynaldo Gonzales, ang gawi ba Xerox pinagawa dito? Saan gawi ba yung Xerox yung pinagawa Digong Isabela bumagsak sa tulay? Sa may Santa Ana. 2 hours ride dito sa amin. Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Ewan ko nga po, bakit kailangan gumastos pa para sa survey na ito? Tila wala na din saysay ang eleksyon. Pagod lang at bilyones sinasayang pero wala na din integrity ang mismong Comelec. God bless the Philippines. Totoo yan, nak. Ay, mission accomplished mga boss. God bless. Yung tulay, inspeksyonin mo, His Excellency, pa-inspeksyon mo lahat. Patawag mo lahat yung kontratista na mga pinagawa ng panahon ng Digong. At kausapin mo sila kung kailan babagsak yung kanilang ginawang tulay. God bless.